mahina yung bansa natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. Hindi natin alam, biglang merong i-activate ang China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Una po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Sa unang-una talaga dyan, Sir, is talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Kami nakakapasok talaga sa loob ng palatag na tinatawag na Baho de Masinloc kasi malimit talaga, nandyan lang po kami sa paligid ng Scarborough kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kayong makapasok. Kami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Winawater cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung iniimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inchik. Meron ng Pilipino, inchik pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Kaya nais ko pong tanungin kayo. Natanong din ho ito ni Manong Johnny kanina dahil ang pinakapunto po ng public hearing dito is kung meron ho bang gentleman's agreement na nangyari nung nakaraang administrasyon. Dahil baka may epekto ito sa posisyon na ngayon ng China na nagiging aggressive sila. At ang unang-unang nagiging casualty at nadi-displace, nawawalahan ng hanap buhay ay kayo pong mangingisda dito po sa Masinloc at sa mga karatigbayan nyo po. So, ang nais ko lang pong tanungin, ilang beses ho ba kayong nangingisda sa isang buwan o isang linggo? Mga March, halos
Sa isang buwan ay halos maka-4 na bisis kami makabalik sa Baho de Masinloc. Okay, Sa 4 na pangisda. beses. So, may average, no? Yung average po na ilang tonelada po yung nakukuha nyo pag halimbawang magandang panahon at yung mga oras na hindi kayo masyadong binubuli. Yung average po. Kasi para makita po natin kung gaano po ka-substantial yung pagbaba ng kita ninyo nung panahon na naging agresibo ang China at yung mga karatiba. Nung una po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Sa unang-una talaga dyan, Sir Riz, talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Yang sa loob ng 5 araw, nakakauwi na po kami na halos ng 4 na tulinada. Pero sa ngayon at laging patintiro ang pangisda namin sa Baho de Masinloc. Halos lumaabot kami ng 15 days, 2 tulinada pa lang huli dahil sa kagustuhan mo naming mangisda sa loob. Laging nandyan ang mga rubber boat ng China humahabol sa amin. Kaya, siyempre, hindi po kami makapangisda ng maayos. Kaya sa loob ng 15 days, halos 2 tulinada, halos hirap pa naming maipon. Kaya, masaya na rin po kami kahit ganun dahil sa kahit ganun ang inuwi namin, mayroon na po kaming kinikita. Pero ang masama po ngayon, yung pag-uwi namin sa ngayon, pinauwi kami, totally walang huli. Kaya yun ang kinakasama ng loob namin, pati lahat po ng konsumo namin hindi na ibalik. So except sa makatweet po, yung sinabi niyo po nung maganda po yung panahon na wala hong humaharang sa inyo dyan, mga umaabot po kayo ng mga 15 tonelada na iuwi niyo po. Bawat biyahe ninyo, bawat laot o sa Hindi naman po kakayanin sa aming mga motherboard lang, sir, na ganun. Pero yung mga commercial fishing talaga, umaabot po ng ganyan 15 tulinada, halos isang gabi lang po nilang kinukuha. Okay, so ibig sabihin natin isang buwan po pwedeng makakuha po kayo ng mga 30 to 40 tons. Kaya po, sir, kaya po. So ngayon po na naging agresibo ang China, mga 2 tonelada kada biyahe ninyo. Yun na lang po talaga, sir, ang laging naiuwi namin dyan kasi laging sa palaran po ang paglaot Okay. namin. So sinabi niyo po kanina, dyan po sa Scarborough Shoal, kaya sinabi ni Governor, panatag dahil maski may bagyo, ay pwede ho kayong mag-seek refuge dyan doon sa masamang panahon, no? Ngayon, may nakaharang po ng mga Coast Guard na China. Tama po ba yon? Sa ngayon talaga, sir, is talagang hindi na po kami nakakapasok talaga sa loob ng palatag na tinatawag na Baho de Masinloc kasi malimit talaga, nandyan lang po kami sa paligid ng Scarborough kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kayong makapasok. Pero base po sa mga kaninang sagot nyo, hindi lang ho yung dyan sa Panatag Shoal, sa Baho de Masinloc, yung nakaparada, pero hinahabol din ho kayo. Tama ho ba yon? Opo, sir, nandyan na po talaga yan. May panghabol. Kung minsan naman at siguro may time na medyo bumabay sila, nakakalapit din po kami dyan. Alam niyo po, nakikinig po ako, ma'am, sa salaysay ninyo. Ang sabi niyo po, hindi lang ho China ang nakatambay dyan. Meron pang ibang may mga ibang bansa po dyan. Tama ho ba yon? Opo, sir. Vietnamese po. Okay. Yung mga Vietnamese po, meron din ho silang Coast Guard or yung mga fishing boats lang po meron Fishing sila? boats lang. Fishing boats. Ang China lang po ang may Coast Guard dyan? Opo. Okay. Pag umaabot po kayo sa Scarborough Shoal, hinahabol din ho ba kayo ng, let's say, Malaysia, Vietnam, at yung mga ibang bansang kumukuha din ho dyan ng ani ng isda? Ang Vietnamese po, humuhuli sila. Pero hindi naman kami tinataboy. Hindi na ho kayo Hindi tinataboy. po. Pero ninanakaw po nila yung laman ng payaw namin. Okay. Umaarya po sila sa payaw. Pero since nung nandyan po yung mangingisda po ng ibang bansa, hindi naman ho kayo hinaharas. Hindi po. Sa makatwid, China lang po China lang. ang Ngayon po nanghaharas. bawal lang pumasok. Okay. Tayo po ba dyan sa Scarborough Shoal, meron ho ba kayong napansin na mga Coast Guards din po dyan ng Pilipinas? Meron po. Meron din po. Asan ho sila nakaabang? Nandun lang. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Wala ho kayon para alam po natin kung ano yung naging direksyon. Talagang 2014, sir, na naharas talaga kami dyan, talagang grabing agresibo talaga kasi ibang pag-water cannon, iba pa rin yung tutok ng baril sa amin na 2014 naranasan. ito, Opo, sir, yun, Okay. Yun talaga yung karanasan na, grabing karanasan namin kasi sa dami naming bangka na mga motherboard na nandun, talagang pinipilit kaming iniipon. Pinapatakbo kami sa papalaot pa Wisti. Pero kami ng mga Pilipino, gumawa kami ng paraan para makalusot dahil sa gusto naming makaalis sa ginagawa nilang pagkara sa amin. May umiksi na po sa amin na isang magaling na operator ng motherboard na siya talaga po ang nagpahabol para siya po ang doon sa kanya lahat ng tensyon. Kaya kaming mga mangingisdang mga nandyan po sa Baho de Masinloc, nabuwag-buwag po kaming lahat na nakabalik po ng maayos. Pag nung taon po na nag-operate po kayo, halimbawa lang, no, para maintindihan ko po. Pag kayo po ay naglalaot at alam ko kooperatiba kayo, no, ibig sabihin,
wala naman ho nangingisda siya na mag-isa, no? Hindi ho ba? Meron din ho, at least meron kaming kapitan, meron kayong first mate, tama ho ba 'yon? No? So, kanina po nakikinig, may kooperatiba kayo. Meron ho ba kayong, bago ho kayong maglaot, meron ho ba kayong protocol? Let's say, sinasabi na, uy, maglalaot kami. Or sabihin natin, may permit ba? Halimbawa, magsasabi ba kayo sa LGU, sa Coast Guard, etc.? Opo, sir, naglalagaut din po kami, sir. Naglalagaut po din kami bago kami pumalaot dyan sa Baho di Masinloc. So, nagsasabi din ho kayo sa Coast Guard. Opo, sir, opo, sir. Okay. Pag ilimbawa po na nung 2014, sabihin natin nung 2015, nung panahon po ng dating administrasyon, pag meron po bang insidente dyan, nagsasabi po ba halimbawa ang Coast Guard na wag muna kayo pumalaot dahil agresibo ang China, wag na kayo pumalaot dahil naman kayo nakatambay dyan or baka rubber boat, dito muna kayo sa may banda dito sa atin. May nagsasabi po ba ng advisory sa inyo ang Coast Guard? Gaya ng sir, yung talagang naranasan namin na inars kami dyan, mulat sa din naman nun, hindi na kami nakabalik. Nung nakabalik lang muli kami. Nagsasabi po ba bago ho kayo maglaot? Wala po, sir. Wala po. Halimbawa, may warning, oy, medyo agresibo ang area dyan, agresibo ang Vietnam. O, example, kaya kung tayo may DFA, may foreign relations po tayo kasi minsan nagkakaroon ng misunderstanding. So, ang isang bansa medyo mag-agresibo. Hindi ho nagbibigay halimbawa. Wala naman pong sa amin, sir, kasi pagka sa tuwing nagpapaalam kami na tinatanong lang kami kung saan kayo pumapalaot. Sa Escalburo, sabi namin ganun. Pero siguro naman, alam naman nila na maayos. Ngayon lang din naman po nagka-problema, sir. Wala naman po sanang problema. Kaya yung mga pahabilin na ganun, wala po silang sinasabi sa amin. Okay.